Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga sasakyang nayupi na ng mga gusali. Lumubog sa dagat. Inihulog mula sa mga helikopter at gayunpaman, kapag pinalano mo ang susi, ang makina ay sumasagot. Hindi sila mga urbanong mito o mga alamat sa bar. Sila ay mga totoong truck. Binuo ng may labis na pagpapahalaga sa katibayan na sa ngayon ay tila halos wala na. Sa ranggong ito ay hindi mahalaga ang teknolohiya, ni ang karangyaan, ni ang lakas. Dito ay iisang bagay lamang ang mahalaga, kung alin ang mas matibay. Mula sa mga pick-up na sumakop na sa mga polo, hanggang sa mga dambuhala na may ilang dekada nang nagtatrabaho ng hindi man lang nahihirapan, ito ang 12 truck na literal na hindi masisira. At ang numero 1 ay hindi lamang ang pinakamatibay. Ito ay para sa marami, ang pinakamaasahang sasakyan na tumapak sa lupa. Magsimula na tayo. 12, UD Trucks. Kwon, kasalukuyang henerasyon. Mayroong isang kwento na isinasalaysay ng mga inhinyero ng UD Trucks sa mga bagong empleyado sa unang araw ng trabaho. Noong 1939, ang Hapon ay isang bansang nagsisimulang mag-industrialisa ng may buong pagsisikap. Ang mga kalsada ay daang lupa. Ang mga tulay ay nakasabit lamang sa pananampalataya at ang topografiya ay tila determinadong pigilan ng anumang pagunlad. Sa kontekstong yon, inilunsad ng UD Trucks ang kanilang unang truck na diesel, ang LD1, at nagpasyang isailalim ito sa isang pagsubok na tatawagin nating hibang sa ngayon. Ang maglakbay ng 3,000 kilometro sa mga pinakamalubhang ruta ng bansa. Dumaan sila sa mga bundok kung saan ang mga gulong ay dumudulas sa maluwag na graba. Sa mga lambak kung saan ang putik ay umaabot sa mga ehe. Sa mga ilog na kailangang tawirin ng walang mga tulay. Sa dulo ng biyahe, nang makarating ang truck sa destinasyon nito, sinuri ito ng mga tekniko ng bawat piraso. Ang hatol ay naging bahagi na ng kasaysayan. Wala ni isang tornilyo ang lumuwag. Ang obsesyong yon sa kalidad, sa perpektong lapat, sa katatagan sa lahat ng pagsubok, ay ang ADN na ipinamana ng UD Trucks sa bawat sasakyang ginawa nito simula noon. Ang modernong Kwon, ang kasalukuyang henerasyon ng pangunahing modelo ng tatak, ay direktang tagapagmana ng pilosopyang yon. Hindi ito ang pinakasopistikadong truck sa merkado, ni ang may pinakamaraming screen sa kabina, ni ang nagdedeklara ng pinakamaraming lakas ng kabayo. Ito ay, sa madaling salita, ang binuo ng may katiyakan na, anuman nang mangyari, ang mga tornilyo ay hindi luluwag. At sa isang mundo kung saan ang pinakamahal na mga sira ay karaniwang nagsisimula sa isang hindi maayos na kontroladong panginginig, ang milimetrikong obsesyong yon ang nagtatakda ng pagkakaiba sa pagitan ng isang truck na tumatagal ng maraming taon at ng isa na naghihiwa-hiwalay bago ang takdang panahon. 12, Nissan NP 300/Frontier. Henerasyong nasubukan. May mga sasakyang ipinanganak na may bokasyon na maging bituin, dinisenyo upang kuminang sa mga benta at humaling sa mga polyeto ng marketing. At pagkatapos ay naroon ng Nissan NP 300, na kilala sa maraming merkado bilang Frontier. Ang truck na ito ay hindi binuo upang pumorma, kundi upang magtrabaho. At nagtatrabaho ito sa mga lugar kung saan ang ibang mga sasakyan ay hindi man lang nangangahas na pumasok. Mga sakahang baha, mga konstruksyon na may putik hanggang tuhod, mga daang na yon na mas mukhang bakas kaysa kalsada, mga minang bukas kung saan ang alikabok ay pumapasok sa lahat ng dako. Ang lihim ng mahabang buhay nito ay kasing simple ng pagiging epektibo nito. Mechanical na kasimplihan. Ang NP 300 ay hindi gumagamit ng komplikadong elektronika kung saan maaari itong gumamit ng isang relay.
Hindi ito nagkakabit ng mga hindi kinakailangang sensor, kung saan ang isang kable na may maayos na langis ay gumagawa ng parehong trabaho. Hindi nito pinakukumplika ang maaari nitong gawing simple. Nangangahulugan ito na kapag may pumalya at lahat ay pumapalya minsan, ang pagsusuri ay mabilis at ang pagkumpuni ay mura. Ang isang magsasaka sa gitna ng kawalan ay kayang ayusin ng isang NP300 gamit ang mga pangunahing kagamitan at kaalaman sa elementaryang mekanika. Subukan mong gawin yan sa isang pickup na Europeo na puno ng mga elektronikong unit ng kontrol. Ang NP300 ay hindi ang pinakamabilis, ni ang pinakamaginhawa, ni ang pinaka-episyente. Ito ay ayon sa sinasabi ng mga may-ari nito ng may halo ng pagmamalaki at pagtanggap, ang hindi kailanman nag-iiwan sa iyo sa ere. At sa totoong mundo, kung saan ang mga daan ay hindi mga otopista at ang mga talyer ay wala sa bawat kanto, yun lamang ang tanging katangian na talagang mahalaga. Ika-10, Mitsubishi Fuso Canter, mga klasikong henerasyon. Kung merong isang truck na naglakbay na sa mga kalye ng kalahati ng mundo hanggang sa huling hininga, yon ay ang Mitsubishi Fuso Canter. Sa loob ng maraming dekada, ito ang naging haligi ng paghahatid sa lungsod sa mga syudad ng Asya, Amerika, Aprika at Europa. Nakita mo na ito ng 1,000 beses, bagaman hindi mo ito binigyan ng pansin. Naghahatid ng mga pakete, kumukuha ng basura, naglilipat ng mga kalakal sa makikitid na kalye kung saan ang isang malaking truck ay hindi makapasok. At ginawa nito ito sa loob ng maraming taon, dekada, buong henerasyon, nang halos walang reklamo. Ang lihim ng Canter ay ang makina nitong diesel na may simpleng arkitektura. Ang Mitsubishi Fuso ay hindi kailanman nahulog sa tukso na gawing komplikado ang mga bagay na gumagana. Ang mga blok nito ay matibay. Ang mga sistema ng iniksyon nito ay maasahan. Ang mga transmisyon nito ay sobra ang laki para sa trabahong ginagawa nila. Ang chassis, bukod dito, ay palaging paksa ng isang partikular na obsesyon. Ang mga pahabang barakilan ay mas makapal kaysa sa mahigpit na kinakailangan. Ang mga suportang nakapahalang ay nakalagay kung saan mas nakatuon ang mga puwersa. At ang mga punto ng pagkakabit ay dinisenyo upang pasanin hindi lamang ang bigat, kundi ang pang-araw-araw na pang-aabuso ng pag-akyat at pagbaba sa mga gilid ng kalsada, ng pag-ikot sa mga kalyang may bato, ng pagpreno at pag-arangkada ng libu-libong beses sa isang araw. May mga driver na nakaipon na ng mahigit sa 500,000 kilometro sa kanilang Canter nang hindi kinailangang buksan ng makina. May mga buong plota na nagpalit na ng kanilang mga sasakyan ng ilang beses. Ngunit pinanatili ang mga Canter dahil ang mga bago ay hindi katulad ng mga dati. Ang pariralang iyon na inuulit-ulit hanggang sa magsawa sa mga looban ng mga kumpanya ng paghahatid ay ang pinakamagandang papuri na maaaring matanggap ng isang truck. Hindi ito sinasabi ng mga inhinyero, ni ng mga nagbebenta, ni ng mga manual ng instruksyon. Sinasabi ito ng mga talagang nakakaalam, ang mga nakaranas mamuhay kasama nito. Ika-10, Ford F-150. Mga henerasyong may makinang V8 at matibay na transmisyon. Ang whistling diesel ay isang kakaibang karakter sa mundo ng sasakyan. Ang kanyang espesyalidad ay sa ilalim ang mga sasakyan sa mga paghihirap na walang sinumang tagagawa ang nagsasaalang-alang sa kanilang mga pagsubok sa homologasyon. At nang magpasya siyang subukan ang katatagan ng Ford F-150, ginawa niya ito sa kanyang sariling paraan. Paulit-ulit itong ibinabangga sa mga blok ng semento hanggang sa may mabali. Ang nangyari ay nagulat maging ang mga pinaka-nagdududa. Ang F-150 ay nakatagal sa mahigit 200 brutal na bangga, kung saan ang chassis ay tinatanggap ang mga ito ng sunod-sunod, ng hindi nababali, ng hindi nayuyupe,
nang hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng estruktural na pagkapagod. Nang sa wakas ay tumigil na sila sa paghampas dito, hindi dahil ang truck ay bumigay na, kundi dahil ang mga taga-subok ay napagod na makita kung paano ito nananatiling buo. Ang katatagang ito ay hindi bunga ng pagkakataon, kundi ng mga dekada ng ebolusyon sa isang merkado kung saan ang pickup ay higit pa sa isang sasakyan. Ito ay isang kagamitan sa trabaho, isang simbolo ng katayuan at, para sa marami, ang sentro ng kanilang profesional at personal na buhay. Ang mga henerasyon ng F-150 na may makinang V8 at matibay na mga transmisyon ay dinisenyo ng may malinaw na pilosopya. Nakayanin nila ang anumang itapon sa kanila. Mula sa mga rantso ng baka sa Texas hanggang sa mga konstruksyon sa Alaska, dumadaan sa mga sekundaryong kalsada ng anumang bansang Latino-Amerikano, napatunayan ng F-150 na hindi nito kailangang maging pinakamoderno ni ang pinaka-episyente upang maging pinaka-maaasahan. Kailangan lamang nito, sa madaling salita, ang maging gawa upang tumagal. Ikawalo, Isuzu Elf/N Series. Mga henerasyong may makinang 4JJ1 at 4HK1. Sa mundo ng mga makinang diesel, may mga pangalan na binibikas ng may halo ng paghanga at halos relihiyosong paggalang. Ang 4HK1 ng Isuzu ay isa sa mga ito. Ang makinang ito na may 4 na silindro at 3 litrong kapasidad sa pinakasikat nitong bersyon ay umabot na sa isang maalamat na katayuan sa isang napakasimpleng dahilan. Hindi ito nasisira. Hindi mahalaga kung isailalim mo ito sa mga trabahong hindi ito dinisenyo para doon. Hindi mahalaga kung makalimutan mong palitan ang lanis nito sa loob ng libu-libong kilometro. Hindi mahalaga kung dalhin mo ito sa limitasyon araw-araw. Ang 4HK1 ay naroon pa rin, tumutulak, tumatagal, tumatangging mamatay. Ang Isuzu Elf, na kilala bilang N-Series sa maraming merkado, ay ang sasakyang nagdadala ng makinang ito sa likod nito. At hindi lamang ang makina. Ang chassis ng Elf ay sadyang pinalaki sa paraang tila isang luho na sa ngayon. Ang mga pahabang barakilan ay may mas mataas na anyo kaysa sa mga kakumpetensya. Ang mga suporta ay mas marami. At ang mga bahagi ng suspensyon ay dinisenyo upang pasanin ang mga karga na higit pa sa ipinapahiwatig ng technical na datos. Ang resulta ay isang truck na tumatanda ng may nakamamanghang dignidad. Habang ang iba ay nag-iipon ng kalawang sa mga kritikal na bahagi at nagkakaroon ng mga puwang sa mga pagkakabit, ang Elf ay nananatiling matatag na tila hindi dumadaan ang panahon dito. At nang sa wakas ay mangailangan ito ng pagkumpuni, ang network ng serbisyo ng Isuzu ay napakalawak, kaya sa mga pinakamalayong lugar ay may isang talyer na mas kilala ang mga makinang ito kaysa sa sarili nilang bahay. Ang kombinasyong iyon, indestructible na makina, pinalaking chassis, laganap na network ng serbisyo, ay ginagawa ang Elf na truck para sa mga taong hindi kayang magkaroon ng pagkakataong pumalya. Ikapito, Udi. Trucks LD Isa, 1939, ang lolo ng lahat. May tuturing itong lolo ng lahat ng mga truck na hindi masisira. Ang UD Trucks LD Isa ay hindi isang truck na maaari mong mabili ngayon kahit pa segunda mano. Ito ay isang piraso ng museo, isang mechanical na fossil na nananatili sa alaala ng tatak at sa mga archive ng mga mananalaysay ng transportasyon. Ngunit ang kasaysayan nito ay karapat-dapat na mapabilang sa anumang listahan ng mga matitibay na sasakyan dahil ito ang naglatag ng pundasyon para sa lahat ng sumunod. Noong 1939, ang Hapon ay walang mga otopista,
ni mga kalsadang karapat-dapat sa pangalang iyon sa maraming reyon. Ang mga daan ay mga landas na binuksan sa pamamagitan ng piko at pala. Mga tulay na kahoy na lumalagutok sa bigat. Mga dalisdis na mukhang mga pader. Sa kontekstong iyon, nagpasya ang UD Trucks na ang kanilang unang truck na diesel ay kailangang patunayan ang halaga nito sa pinakamahirap na paraan na posible. Sa pamamagitan ng paglalakbay ng 3,000 kilometro sa mga malulubhang rutang iyon. Dinala ng LD isa ang sarili nitong bigat at ang karga nito at hinarap ang putik, bato, ilog, bundok at gubat. Nang makarating ito sa destinasyon nito, pagkatapos ng ilang linggong paglalakbay, kinalas ito ng mga tekniko ng bawat piraso habang naghahanap ng mga sira, pagkapudpod, pagkakamali. Wala silang natagpuang kahit isang tornilyong maluwag. Ang lahat ay eksaktong katulad noong unang araw, nakalapat ng may katumpakan na sinisimulan ng gawing pagkakakilanlang pang-industriya ng mga Hapones. Ang biyaheng iyon ay hindi lamang isang pagsubok. Ito ay isang deklarasyon ng mga prinsipyo. Sinasabi ng UD Truck sa mundo, ang aming mga truck ay binuo upang tumagal anuman ang mangyari. 85 taon ang lumipas. Ang pilosopiyang iyon ay buhay pa rin sa bawat kuon na lumalabas sa pabrika. At sa bawat pagkakataon ng isang driver ay nagpapaandar ng kanyang UD at ang makina ay sumasagot sa unang pagkakataon, ang espiritu ng LD-1 ay naroon pa rin. Nagpapaalala na ang tunay na katatagan ay hindi lamang basta nabubuo. Ito ay ipinamamana. Ang 6 na ito ay napatunayan ng kanilang halaga sa pang-araw-araw na trabaho na nakamit ang respeto ng mga taong umaasa sa kanila upang kumita ng ikabubuhay. Ngunit ang 6 na susunod pa ay nasa ibang kategorya. Sila ay mga halimaw na nayupi na, sinunog, inilubog at inihulog mula sa langit at umandar pa rin. Mga halimaw na may mga dekada ng kasaysayan sa kanilang likuran, na nagtrabaho sa mga paliparan, sa mga higanteng konstruksyon, sa pagsakop sa mga polo, at sa mga pinakahibang na pagsubok na naisip ng telebisyon at ng internet. At ang numero 1 ay, nang walang pag-aalinlangan, ang pinaka-indestructible na sasakyang umiral kailanman, ang tanging napatunayan ng paulit-ulit na kayang malampasan ang anumang bagay na kayang itapon ng imahinasyon ng tao. 6. Mac Misang Dan SX 1,000 naran 67. May mga sasakyang ipinanganak na may isang tiyak na misyon, kaya kakaunti lamang ang nakakakita ng liwanag. Ang Mac M100 SX ay isa sa mga ito. Binuo noong 1967. Ang dambuhalang ito na may 43 tonelada sa kabina lamang ay dinisenyo para sa isang higanteng gawain. Ilipat ang mga hindi maililipat sa mga paliparan at mga dambuhalang konstruksyon. Ang makinang Detroit diesel nito na may 1,000 lakas ng kabayo, isang two-stroke na tumutunog na parang isang machine gun sa idle, ay kayang humila ng mga bigat na magpapasabog sa anumang ordinaryong truck. Sa loob ng maraming dekada, nagtrabaho ito ng walang pahinga, nagtutulak ng mga eroplano, naglilipat ng mabibigat na makinarya, tinitiis ang 24 na oras na trabaho sa mga kondisyon na papatay sa anumang ibang sasakyan. At pagkatapos, tulad ng nangyayari sa lahat ng mga higante, dumating ang oras upang iretiro ito. Iniwan nila ito sa isang bakanteng lote, sa ilalim ng kapangyarihan ng kalawang, ng mga damo at ng limot. 55 taon nang lumipas, nahanap ito ng isang grupo ng mga mahilig sa sasakyan. Ang kabina ay kinalawang na, ang mga gulong ay wala na, ang pintura ay naging alikabok na. Ngunit nang subukan nilang paikutin ang makina,
Nang suriin nila ang estado ng mga panloob na bahagi, natuklasan nila ang isang kamanghamanghang bagay. Ang puso ng M100SX ay nananatiling buo. Ang mga piston ay gumagalaw. Ang mga silindro ay nagpapanatili ng kompresyon. Ang block ay hindi nagpapakita ng mga lamat. 55 taon ng pagkakapabaya ay hindi naging sapat upang patayin nito. Ngayon, nailigtas mula sa kalawang at mga damo, naghihintay ito ng ikalawang buhay. Kung hindi yan indestructible, wala nang iba pa. Ika-5, Citroen C15. 1,984 hanggang 2,005. Kakaunti ang mga sasakyang nakamitang naabot ng Citroen C15. Ang maging isang alamat ng hindi ito sinasadya. Ang Pranses na van na ito, sa kanyang mapagpakumbababang anyo at sa kanyang makinang diesel na 1 litro 8, ay dinisenyo para sa paghahatid sa lungsod, para sa tubero ng kapitbahayan, para sa elektrisista na kailangang magdala ng mga kagamitan. Walang nag-akala na ito ay magiging isang simbolo ng katatagan. Ngunit ang panahon, ang hukom na walang kinikilingan, ay naglabas na ng hatol. Ang C15 ay halos walang hanggan. Ang lihim nito ay kasing simple ng pagiging epektibo nito. Wala itong anumang bahagi na masisira. Ang elektronika ay hindi matatagpuan dito. Ang mga sistema ay mechanical, payak, halos sinauna. Ang makina, isang naturally aspirated diesel na may indirect injection, ay dinisenyo sa panahon kung saan ang katibayan ay mas mahalaga kaysa sa mga emisyon. Ang resulta ay isang sasakyang kayang makaipon ng 500,000 kilometro nang walang sinumang kinailangang buksan ang cylinder head. May mga nagbibiro na nagsasabing hindi nila ito pinapayagang sumali sa Rally Dakar dahil mananalo ito. Ang katotohanan ay sa anumang bayan ng Pransya, Espanya o Portugal, meron pa ring mga C15 na gumagana araw-araw, na may mahigit 30 taon na sa kanilang likuran, nagdadala ng karga, gumagawa ng mga utos, tumatangging mamatay. Kapag sa wakas ay nasira sila, dahil lahat naman ay nasisira minsan, ang pagkumpuni ay nagkakahalaga ng mas mababa kaysa sa isang hapunan at kayang gawin ng sinumang mekaniko gamit ang mga pangunahing kagamitan. Ang C15 ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay isang deklarasyon ng mga prinsipyo kung paano dapat ginagawa ang mga bagay. May dahilan kung bakit sa mga pinakamalayong bayan ng Europa at Hilagang Aprika ay nakakakita ka pa rin ng mga C15 na bumibiyahe na parang hindi lumipas ang panahon. Ang paliwanag ay wala sa kalidad ng mga materyales nito, na mayroon naman ito at magaganda, kundi sa isang pilosopya ng disenyo na tila wala na ngayon. Ang pagbuo na iniisip ang mga taong walang access sa isang espesyalistang palyer. Kapag may pumalya sa isang C15, hindi mo kailangan ng diagnostic computer o ng isang mekanikong may espesyal na pagsasanay. Kailangan mo ng screwdriver, isang adjustable wrench, at kalahating oras ng pasensya. Ang mga makinang diesel nito, lalo na ang XUD na isang tuldok 8 litro, ay dinisenyo sa panahon kung saan ang prioridad ay hindi ang sumunod sa mga regulasyon ng emisyon, kundi ang tumagal. At tumatagal sila. Ika-4, Jeep Willys. 1,943. Kung mayroon mang isang sasakyan na may pagmamalaking nanalo sa isang pandaigdigang digmaan, iyon ay ang Jeep Willys. Dinisenyo sa loob ng rekord na panahon upang matugunan ang mga kinakailangan ng hukbong Amerikano sa ikalawang pandaigdigang digmaan. Ang Willys ay naging simbolo ng kadaliang mapakilos ng mga alyado. Magaan, matibay, simple. Maaari itong ihulog sa pamamagitan ng parakayda, tumawid sa mga ilog, umakyat sa mga imposibleng dalisdis,
at patuloy na gumana matapos makatanggap ng tama ng bala. 80 taon ang lumipas. Noong 2024, may nagpasya na subukan ng isang Willys ng 1,943 laban sa isang Cybertruck ng Tesla, ang monumentong iyon ng modernong teknolohiya. Ang resulta ay kasing kahiyahiya at kasing linaw ng revelasyon. Ang Willys, sa kanyang disenyo mula sa dekada 40, ang kanyang makina mula bago ang digmaan, at ang kanyang manual na transmisyon ay umahon sa mga dalisdis na hindi man lamang nasubukang pasukin ng Cybertruck. Ang pagkakaiba ay wala sa lakas, wala sa elektronika, at wala sa mga sensor. Ito ay nasa pilosopya. Ang Willys ay dinisenyo upang mabuhay, hindi upang magpahanga. Ang kanyang sasis na may mga pahabang barakilan, ang kanyang suspensyong gawa sa leaf springs, ang kanyang makinang may sapat na lakas sa mababang revolusyon, ang lahat sa kanya ay naisip upang tiisin ang pang-aabuso. 80 taon ang lumipas, nananatili itong isang makinang pandigma na hindi matalo. Maaring wala itong mga touchscreen o mga kamera para sa pagpaparada, ngunit kapag ang daan ay nawala na at tanging instinto na lamang ang natitira, ang Willys ay patuloy na sumusulong. Nang iutos ng hukbong Amerikano ang disenyo ng Willys, nagbigay sila ng malinaw na utos. Kailangang maging magaan ito, mabilis gawin, at higit sa lahat, kailangang mabuhay. Hindi mahalaga kung mahulog ito sa kamay ng kaaway, kung makatanggap ito ng mga tama ng bala, kung kailangan itong tumawid sa mga ilog o ihulog sa parakayda. Kailangang patuloy itong gumana. 8 dekada ang lumipas, ang pilosopyang iyon ay nananatiling buo sa bawat Willys na gumugulong pa rin. Ang nagpapaging hindi matalo sa Willys ay hindi ang kanyang teknolohiya na halos wala naman, kundi ang kawalan nito. Walang elektronika na maaring mabasa, walang mga sensor na maaring mawala sa kalibrasyon, walang mga unit ng kontrol na maaaring masunog. Mayroong isang makina, isang transmisyon, 4 na gulong, at isang matibay na kalooban na magpatuloy. Ang pagsubok noong 2024 laban sa Cybertruck ay hindi lamang isang nakakatawang kwento. Ito ay isang pagpapakita ng mga prinsipyo. Ikatlo, Toyota Tundra. Mga henerasyong nasubukan. Nang magpasya ang Toyota na pumasok sa merkado ng mga full-size pickup na Amerikano, alam nilang hindi sila maaring magkamali. Ang kompetisyon ay mabangis. Ang mga mamimili ay tapat sa kanilang mga tatak na nakagisnan at anumang pagkakamali ay mangangahulugan ng pagkabigo. Kaya ginawa nila ang pinakamahusay nilang alam gawin. Inilapat nila ang pilosopiya ng Hilux sa isang higanteng laki. Ang resulta ay ang Tundra, isang truck na nagmana ng lahat ng ADN ng katatagan mula sa kanyang maliit na kapatid, ngunit pinarami upang kayanin ang mga pinakamatinding kondisyon sa Hilagang Amerika. Ang Tundra ay nasubukan na sa nakapapapasong init ng lambak ng kamatayan, kung saan ang mga temperatura ay humihigit sa 50 antas at ang aspalto ay tila natutunaw. Nasubukan na ito sa polaryong ginaw ng Alaska, kung saan ang langis ay nagiging parang gulaman at ang mga baterya ay namamatay bago pa man mapaandar ang makina. Natiis nito ang alikabok ng disyerto, ang halumigmig ng mga latian sa Florida, ang asin ng mga kalsada tuwing taglamig. At sa bawat pagsubok, ito ay nagtagumpay. Ang kanyang lihim ay nasa mga materyales. Hindi nagtitipid ang Toyota pagdating sa mga aserong may mataas na katatagan, sa mga haluang metal na ginamot laban sa kinakalawang, sa mga mechanical na bahagi na sadyang pinalaki. Ang Tundra ay hindi ang pinakamodernong pickup, ni ang pinaka-episyente, ni ang pinakamalakas. Ngunit kapag kailangan mo ng isang bagay na gagana anuman ang mangyari, natitiisin ang mga taon ng pang-aabuso ng walang reklamo, na mananatiling buo kapag ang iba ay nasa basurahan na ng mga bakal, doon mo maiintindihan kung bakit ito ay nasa listahang ito. Ikalawa, Toyota Hilux.
Henerasyong 1988 at mga sumunod. May mga sikat na sasakyan at pagkatapos ay naroon ang Hilux. May mga alamat at pagkatapos ay naroon ang Hilux. Kung merong isang sasakyan na karapat-dapat sa titulong indestructible sa sarili nitong karapatan, dahil sa mga katangiang napatunayan ng paulit-ulit, dahil sa mga pagsubok na naging bahagi na ng kasaysayan ng sasakyan, iyon ay ang Toyota Hilux. Ang modernong kasaysayan ng Hilux bilang simbolo ng katatagan ay nagsimula noong 1988 sa henerasyong nagpatibay ng kanyang reputasyon. Ngunit ang Top Gear, ang programa sa telebisyon sa Britanya, ang nag-angat dito sa kategorya ng mito. Una nila itong inilubog sa dagat, habang ang mga alon ay humahampas dito sa loob ng ilang oras. Inilabas nila ito, pinatuyo at umandar. Pagkatapos ay iniwan nila ito sa loob ng isang gusali na gigibain. Nang humupa na ang mga guho, hinukay nila ito at umandar. Pagkatapos ay sinilaban nila ito ng apoy hanggang sa ang kabina ay hindi na makilala. Pinatay nila ang mga apoy at umandar. Sa huli, inilagay nila ito sa bubong ng isang gusaling may maraming palapag. Umaasang pipipisain ito ng bigat nito. Wala. Umandar. Nang maubusan na sila ng ideya kung paano ito papatayin, inilagay nila ito sa isang museo na may plakang nagsasabing bahagyang buhay. Makalipas ang ilang taon, ipinagpatuloy ni Whistling Diesel ang hamon at dinala ang kalupitan sa susunod na antas. Inihulog niya ang isang Hilux mula sa isang helicopter sa taas na 3,000 metro. Nang ang sasakyan ay humampas sa lupa, ito ay naging isang walang anyong tumpok ng baluktot na bakal. Ngunit nang lumapit ang mga taga-subok, nang subukan nilang paitikutin ng susi, ang makina ay sumubok pa ring mabuhay. Hindi ito umandar, ngunit sumubok ito. Ang Hilux ay sumakop na sa Hilagang Polo at sa Timog Polo. Umakyat na ito sa mga bulkang sumasabog. Nanalo na ito sa Rally Dakar sa maraming pagkakataon. Ito ang sasakyang pinili ng mga hukbo, mga gerilya, mga NGO at mga manlalakbay sa buong mundo. Hindi dahil sa kanyang kagandahan, ni sa kanyang teknolohiya, ni sa kanyang kaginhawaan. Dahil sa isang mas makapangyarihang dahilan, hindi kailanman sumusuko ito. Ikaw na, ang ganap na walang kamatayan. Toyota Hilux, maalamat na henerasyong 4x4 na diesel. Hindi maaring iba ito. Kapag pinag-uusapan natin ang pagiging indestructible, kapag hinahanap natin ang sasakyang pinakamahusay na kumakatawan sa salitang iyon, hindi nag-aalinlangan ang isip kahit isang segundo. Ito ang Hilux. Hindi isang partikular na henerasyon, kundi ang mismong konsepto ng Hilux. Ang pilosopya na gumabay sa pag-unlad nito sa loob ng mahigit 50 taon. Mula 1968 hanggang ngayon, ang Hilux ay patuloy na pinahuhusay nang hindi nawawala ang paningin sa mahalaga. Kailangang tumagal ito. Ang siyensya sa likod ng kanyang pagiging indestructible ay simple, ngunit inilapat ng may obsesyong halos lumalampas na sa katwiran. Mga materyales na may pinakamataas na kalidad, oo, ngunit hindi lamang basta mataas na kalidad. Mga aserong pinili matapos ang libu-libong pagsubok. Mga haluang metal na ginamot upang labanan ang kalawang paglipas ng mga dekada. Obsesibong disenyo, oo, ngunit hindi lamang basta disenyo. Bawat anggulo, bawat tornilyo, bawat pagkakabit ay naisip upang tiisin ang mga tensyon na hindi dapat mangyari kailanman. Mga makinang pinasimple ng husto, oo, ngunit hindi lamang basta pagpapasimple. Inaalis ang lahat ng maaring pumalya. Iniiwan lamang ang mga pinakamahalaga upang ang sasakyan ay gumalaw. At pagkatapos ay naroon ang Kaizen, ang patuloy na pagpapabuti.
ang pilosopyang Hapones na naglalayong gawing perpekto ang bawat detalye sa bawat henerasyon. Habang ang ibang mga tagagawa ay muling dinidisenyo ang kanilang mga modelo mula sa simula bawat ilang taon, pinipino ng Toyota ang Hilux nang may pasensya ng isang platero. Ang resulta ay isang sasakyang hindi nakakaunawa sa nakaplano ng pagkaluma. Maari mong iwanan ang isang Hilux na abandonado sa loob ng 10 taon sa disyerto, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, habang ang buhangin ay pumapasok sa bawat siwang, habang ang mga hayop ay gumagawa ng pugad sa loob nito. Kapag bumalik ka, naglagay ng bagong gasolina, at pinaikot ng ilang beses ang makina gamit ang liabe, aandar ito. Maari mong gawin dito ang ginawa ng Top Gear at patuloy itong gagana. Maari mo itong ihulog mula sa isang helikopter at kahit magmuka itong tortilya, ang makina ay susubok pa ring mabuhay. Hindi ito ang pinakamagandang kotse, ni ang pinakamabilis, ni ang pinakamaginhawa, ni ang pinakateknolohikal. Ito ay, sa madaling salita, ang hindi kailanman sumusuko. At dahil doon, higit sa alinmang sasakyan sa listahang ito, ang Toyota Hilux ang hindi mapag-aalinlangan ng hari ng mga indestructible. Sa susunod na may magsalita sa iyo tungkol sa mga truck na hindi masisira, alam mo na kung sino ang kanilang pinag-uusapan. Hindi sila ang mga may pinakamaraming ilaw na LED o ang mga bumibilis ng pinakamabilis. Sila ang mga patuloy na nagtatrabaho kapag ang iba ay nasa basurahan na ng mga bakal. Ang mga nakakita na sa paglipas ng mga henerasyon ng mga driver at may lakas pa para sa mahabang panahon. Ang tunay na inhenyeriya ay hindi ang mas kumikinang. Ito ay ang mas tumatagal. At ang 12 ito ang nagpapatunay nito ng mas mabuti kaysa sa anumang salita.